Chapter 7, basahin po natin verse 8. Andiyan na po ang lahat. Ako pa po yung wala eh. Verse 8 po. Joshua 7:8. O Lord, what shall I say when Israel turneth their backs before their enemies? O Panginoon, anong aking sasabihin pagkatapos ng mga anak ng Israel ay makatalikod sa harap ng kanilang mga kaaway? Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ngayon ay may nais na sa inyo po ay sumamba sa Espiritu sa katotohanan. Di lamang po sa mga magagandang awitin na aming inawit, hindi ang aming pong buhay at ang inyo pong salita na siya pong maitaas sa aming pong kalagitnaan. Salamat Panginoon sa malayang pag-aaral ng inyong pong salita. Patuloy niyo kaming bigyan ng kalakasan, karunungan Panginoon, at katatagan sa pananampalataya na nagmumula sa inyo pong salita. Ng banal na Espiritu, Panginoon, ang aming dalangin na siya pong kumilos sa aming harapan, sa aming kalagitnaan. Kayo po ang patuloy na niluluwalhati. Patawad Panginoon sa lahat po ng aming kasalanan. Inyo pong lingkod sa lahat po ng aking karumihan. Ang inyo pong salita, ang siya pong maitanghal, maipangaral ng may kapayakan, Panginoon, kayo pong magbigay ng karunungan, ng pagkaunawa sa inyong lingkod. Kakayanan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na narito sa loob ng gusali. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Amin po'y pinagkakatiwala sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maaari na po ang lahat at welcome po sa ating bisita sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Ang ating pong tatalakayin ay sa bahagi po na nagkaroon po ng ang tawag po ba dyan, ng defeat or pagkatalo yung bayan po ng Israel. So sa bahagi pong ito, kung bakit po itinanong ni Joshua, Lord, anong sasabihin ko pagka sa ating pong Tagalog, sa ating salita, no? Kapag tumakbo ang iyong mga anak mula sa mga kaaway. Ito po yung pagkakataon na yung bayang Israel, no, sila po ay natalo sa pakikipagdigmaan. Kung saan kakatapos lang po nilang manalo sa napakalaking bayan, no, yung Jericho. Siyempre po kapag kayo po ay galing sa panalo, 'di ba? Parang ano mo tawag diyan? May moral boost ka pa eh. No, talagang parang may susunod pa ba na laban? At nung nakita po nila na yung bayan ng Ai ay napakaliit, ang sabi ni Joshua, spy the land, tingnan ninyo, at nung nakita nila na maliit po yung bayan, wag nyo hindi nyo na natin kailangan na isama pa yung lahat. No? Doon po sa Jericho, lahat po sila eh. All out sila. Pagdating po dito, pag binasa nyo po dyan sa chapter 7, sa bubayan, doon sa verse 4, sa gayoy sumampa roon sa bayan ay may 3,000 lalaki. Sila'y tumakas sa harap ng mga lalaki sa hay. 3,000 lang po. Ganon kaliit po yung hay. Marami po sila eh. No, sila po ay 300,000. Babalikan niyo po yung mga nakaraan natin. 100,000. Ito 3,000. Napakaliit po nung ay. Pero natalo po sila. Nagkaroon po sila ng may mga namatay po sa kanila. Hindi man ganon karami, pero hindi po nila nasupil yung bayan ng Ai. Kung titingnan natin, sila po ay nasa kalooban ng Panginoon, sila ay nakikipagbaka doon sa ipinangako ng Panginoon. Pero may mga pagkakataon na tayo po, kaparehas ng bayang Israel, ay nakakaranas po ng pagkatalo. Ano niyo po kung ano yung pinakamahirap po sa pakiramdam ng pagkatalo? Kapag tayo po natatalo sa labanan o sa anuman pong laban sa buhay o competition, minsan iniisip natin, yung bumababa po yung tingin natin sa ating pong sarili. No, nararamdaman niyo po ba yun? Kapag ikaw ay, halimbawa, ikaw ay hindi ka pumasa sa entrance exam, no? Pag mag-a-apply ka, kapag hindi ka pumasa sa entrance exam, tapos yung mga kasabayan mo, alam ko po dati, pag papasok ka, mag-a-apply ka sa trabaho, ang dami niyong kukuha na exam eh. Minsan nakita niyo pa yung senior mo, sir, no? Nauna pa sa senior mo yun, no college eh. Biglang yung 30, yung mga tatawagin po, sila lang po yung matitira 7, nag-alisan na yung 13, ganon. Yung mga hindi po pumasa, ano kaya ang pakiramdam nun? Parang, ako po for so many times, wala po akong pinasang exam eh, sa akin pong pag-a-apply. Kaya alam ko po yun eh, sir, may sakit ka eh. Di ba? Parang,
Parang gusto ko nga sabihin ito sa yung huling-huling pina-applyan ko po, mas malakas pa nga ako sa iyo. Ano gusto mo? Basketball tayo? Parang gusto kong ganun yung tawagan eh. Ano basketball tayo? Parang wala pa akong pinasang exam po dahil sa aking kalagayan. At alam niyo po kung naging iisip natin, we are less, ang tawag yan, less person. No? Parang mababa ang tingin natin sa ating sarili, mababa yung ating pong, anong tawag yan, self-esteem. At dito, meron pong confusion si Joshua eh. Sabi niya, Lord, di ba chapter 6, ibinigay mo sa amin to, ang laking bayan, nanalo kami. Pero pagkat isang maliit na bayan, bakit kami natalo? At alam niyo po kung pinakamahirap po na bagay sa atin, ay kapag ang ating pong pinopromote ay ang pangalan ng Panginoon, pero natalo tayo, binigyan tayo ng pagkatalo ng Panginoon. At mabuti kung tayo lang yung, ano po tawag dyan? Mabuti kung tayo lang yung pangalan lang natin yung mapapahiya. Ang pinakamahirap paliwanag yung, di ba, pastor yun, di ba, baptist yun, di ba, deacon yun, di ba, mananampalataya kayo, bakit naging ganun yung kahinatnan nung kanyang buhay, no? Lalo po sa mga pastor, minsan iniisip ko, kapag yung pastor nakatira sa isang nayon, sa isang barangay, tapos yung pastor na, halimbawa, yung bahay niya ay giray-giray, minsan iniisip ng mga nasa paligid, bakit di siya makapag-witness minsan? Siguro iniisip nila, paniwalaan ko ba yan, mas masagana pa yung buhay ko dyan? Pero wag natin kalimutan po mga kapatid na ang katagumpayan po ng buhay ay wala po sa pera. Kasi niyo po yon. Ano po ba yung defeat ng isang Kristiyano? Ang defeat po ng isang Kristiyano kapag hindi na po siya lumalakad doon sa kalooban ng Panginoon. Wala po sa pera yan. Kung yan nasa pera, tanggalin natin yung buhay ni Lazarus. Pansin niyo po yon. Baka siguro iniisip ninyo Kristiyano ko araw-araw, brother, not defeated ako. Kasi hirap ako maghanap ng trabaho, wala nga kami makain. Sa bahay nga namin, kami pinakamahirap eh. Ako na nga yung Kristiyano, ako pa yung walang makain. Ako yung utosan sa bahay, pahalamon, ganun. Tagal mo na rito, wala ka pang trabaho. Di ba? Tapos, full-time ka pa dito sa church. Baka full-time ka pa sa ministry ng church, no? Baka yun ang ating iniisip. Tanggalin na natin si Lazarus. Pag pinag-aralan natin yung buhay ni Lazarus, ang daming i-rebuke po nun. Tama po? No, si Lazarus, sabi doon sa kwento, di ba? Di ko na kung paano picture talaga noon, na binabagsakan lang siya nung mumulong. Habang kumakain dito yung mayaman, ito siya sa ilalim. Di ko ma-imagine kung paano eh. Di po ba, kung sabihin natin, si Lazarus po ba ay defeated? Si Lazarus po ba ay, ano tawag po ba dyan? Talanan po ba sa kanyang buhay? Hindi po si Lazarus, no? Siya ay may commendation ng Panginoon. Siya po ay nasa langit, no? At sabi, kapag pinag-aralan niyo po yun, siya ay nakikinig ng salita ng Panginoon, kaya siya ligtas eh. Kaya siya mananampalataya eh. So ang katagumpayan po ng isang mananampalataya ay hindi po sa ganda po ng inyong tahanan, sa sasakyan po na dinadrive ninyo, sa kinikita niyo po kada buwan, hindi po doon ang katagumpayan ng isang mananampalataya. No, sa Ecclesiastes chapter 9, mababasa niyo po doon na ang sabi po doon, yung race, yung takbuhan ay hindi po sa mga mabibilis. No, ang palakasan ay hindi sa mga malalakas. No, yung katagumpayan po ng pangunawa ay hindi sa mga matatalino. No, doon po ibig sabihin ang Panginoon po, siya po talaga yung pinakakatagumpayan po nating mga mananampalataya, no? Aanin mo na lahat po ng bagay ay nasa sayo na, pero sabi ng Bible, ngunit you will lose your soul, no? Iyong ikalulugi ang iyong kaluluwa. So ang katagumpayan natin mga kapatid ay yung tayo po ay nasa kalooban po ng Panginoon. So dito sila ay nasa kalooban ng Panginoon, pero yun ang masakit, yung victory na inaasahan nila ay hindi po nila nakamtan. So pag-usapan po natin, una, mamayang hapon na po yung mga sumunod, no? Ano po ba yung mga naging sanhi ng pagkatalo ng bayang Israel, bagamat sila po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So dito po ay aking napagkatawaan, i-compare po yung chapter 6, buong chapter 6, pero yung buong chapter 7 ay hindi na po buong chapter 7, kasi yung buong chapter 7, yung kalahati po niyan ay kung paano na po nila itinama yung pagkakamali na mayroon ang kanila pong sambahayan o yung buong bayan ng Israel. So tingnan po natin ito para malaman natin what causes the people of God to retreat from their enemies. No, ano po ba yung naging sanhi kung bakit sila nagtakbuhan, sila ay umatras, no? Hindi nila isipin niyo po yun yung nakakahiya talaga doon eh, no? Na sila ay tumakbo o umatras doon sa laban sapagkat hindi nila kayang mapagtagumpayan yung labanan. Chapter 6 and chapter 7, ano po ba yung makikita natin?
Pag binasa po natin yung buong chapter 6, saan po nag-upisa? Nakaraan, na-preach na po natin yan, no? Saan po nag-upisa yung chapter 6? Yung captain of the Lord, yung angel of the Lord, no? Siya po yung nagsasaysay. Ito yung gusto ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon, yung plano ng Panginoon, kung paano sila mananalo. So nag-upisa yung chapter 6, it began with the captain of the Lord giving instructions to Joshua. No, yun yung makikita natin. Bakit victorious yung chapter 6? Kasi merong captain of the Lord, merong angel of the Lord na nagbibigay ng instructions, no, kay Joshua. Pero pag tingnan niyo yung chapter 7, nag-umpisa, saan nag-umpisa yung chapter 7? It began with the transgression of Achan. No, from verse 1. Walang instructions mula sa Panginoon. Walang blessing ng Panginoon. Umpisa kagad. Yan, lagi natin narinig sa ating pastor, no? Kapag nagkamali ka ng umpisa, kahit anong tama ang gawin mo, di ba? Pag nag-follow ka, mali yung umpisa, kahit gawin mong tama lahat ang sumunod, pag tinapos mo na yan, ano po mangyayari? Saliwa. Tawag ba Tagalog? Saliwa, no? Lihis. Kasi nagsimula ka ng mali. Kahit itama mo na yung mga sumusunod, kung ang pundasyon, ang pinagsimulan ay mali. So doon sa chapter 7, no words from the Lord mentioned. Yun yung umpisahan agad. Ang bayang Israel, yun bayang Israel ay nakagawa ng pagsalangsang sa itinalagang bagay. Yun kagad yung umpisa. Sa chapter 6, makikita natin from verse 6 to 9, they were all out. Diba? Lahat sila. Sama, lahat ng lalaki. All armed men. Lahat po ng may kakayahan na makipaglaban. No? Yung respeto na sa Jericho, napakalaki. Nandoon sila lahat. Kasama pati yung Ark of the Covenant. No, nakita natin nakaraan yan, yung presence ng Panginoon, kung bakit yun yung presence ng Panginoon. Kasama nila. Nandun yung mga saserdote, hindi naman makikipaglaban. Pero kailangan nilang dalhin yung Ark of the Covenant. At nandun sila sa mismong details ng Panginoon, kung paano nila gagawin, paano sila magtatagumpay. Pero sa verse 7, makikita natin sa verse 2 to 4, they spied the land. Pero sabi nila maliit, sabi ni Joshua, wag mo na abalahin yung 3,000 okay na. Nakita niyo po yung pagkakaiba? No? Nagsimula sila sa Panginoon, nagsimula sila na they respect the enemy now. Ang tiwala nila nasa Panginoon at wala sa kanilang kalakasan. Pero pagdating doon sa chapter 7, don't bother the whole army. Just send 3,000, that's enough. Kasi yung idol po ay maliit. So chapter 6, kung saan victorious yung chapter na ito, sa verses 10 to 19, the Lord gave the details on how the Israel would win the battle. No, 6 days, ikot sila, 7 days, tsaka lang sila sisigaw. 6 days, walang marinig na kahit anong tinig. Sa 7th day, doon sila sisigaw. Yung details ng Panginoon, mauuna sa kanilang Ark of the Covenant, dala-dala ng mga sacerdote, detailed. Pero sa verse 5, makikita natin, after na 3,000 lang, makikita natin the records, they were defeated by the small city of Ai in verse 5. So verse 20 to 25, makikita natin sa chapter 6, almost all the people of Israel carefully executed the instructions of the Lord. Mababasa niyo sa verse 20 to 25. Carefully, halos lahat. Bakit halos lahat? Maliban kay Achan. Okay? So yun po yung maganda po doon, Ang Panginoon, hindi tayo magbayad ng consequences ng kasalanan during ng kasalanan or before ng kasalanan. Pansin niyo po yung biyaya ng Panginoon. Ang hirap kapag ang Panginoon parusahan ka sa isang bagay na di mo pa ginagawa. Nasabi ng Panginoon kay Adam, lumayas ka rito. Bakit, Lord? Nakita ko, kakanin mo na yung Lord, di ka pa nagagawa di ba? Yung kay Achan, bakit di sila nanalo? Kasi, alam nyo, bakit di kami nanalo, Lord? Sa panahon ng Jericho. Kasi during that day, nakita ko na ginagawa ni Achan pero hindi Not until na ma-fulfill ni Achan yung transgression, yung biyaya ng Panginoon. Pasin niyo po. Kasi maliban kay Achan, victorious sila So, almost all the people, carefully, sinunod po nila yung salita ng Panginoon. Pero not until na matapos yung kasalanan, doon lang po ang Panginoon, doon lang mag-pay yung consequences na mayroon after na magawa. Kaya sa verse 6, chapter 7, ano po makikita natin after the defeat? The nation was in sadness and lamenting in verse 6. Habang sa chapter 7, sila sumisigaw. Yay, panalo kami. Ang laki-laking bayan ang kanilang tinalo. So verse 6, they were lamenting. So chapter 6, verse 27, makikita natin, the chapter ended victorious in the battle. Ang sabi doon sa verse 27, so the Lord was with Joshua. Pero sa chapter 7, verse 8, anong sabi doon? Joshua was confused. Lord, bakit mo kami hinayaang tumawid? Hindi ba, sabi niya doon, hindi ba maganda kung nandun na lang kami sa kabila ng Jordan, other side of Jordan? Tingnan niyo po yung verse 8, yun ang sabi niya.
O Panginoon, anong aking sasabihin pagka ang tapos ng mga anak ng Israel makatalikod sa hirap ng kanilang mga kaaway? Verse 9, sapagkat mababalitaan ng mga kanineyo at ng lahat ng nanahan lupain at kami ay kukubhin. Hangit lang. May mali pa ako dito. Verse 7. Mali ako ng type. Verse 7. At sinabi ni Josue, ay o Panginoon Diyos, bakit mo ipinatawid ang bayang ito sa Jordan? Nakita niyo po yung confusion? Siguro nung nanalo sila sa Jericho, sabi ni Joshua, malinaw. Kalooban to ng Panginoon. Di ba may ganyan tayo? Lord, kapag ito nangyari, kalooban mo to. Pero pag hindi mo to kalooban. Dahil may mga ganyan tayo. Ang nangyari, doon sa chapter 7, na-confirm niya. Chapter 6, na-confirm niya. Kalooban nga ng Panginoon eh. Ang laking bayan, ang laki ng muog nila, ang laki ng wall nila, pero nanalo kami. Sabi niya, indeed, this is the will of God. Pagkat isang maliit na bayan, ano po yung naging tanong niya? O Panginoong Hesus, bakit mo pinatawid ang bayang ito sa Jordan upang ibigay kami sa kamay ng mga Amoreyo na ipalipol kami? Hindi niya na alam. Confused siya, bakit ba kami tumawid? Tignan niyo po yung sumunod na salita niya. Sabi niya po doon, nakatigil sana kaming masaya. Nakita niyo po yung confusion? Nag-isay na lang siguro kami doon, Lord. Hindi niya na alam yung kalooban ng Panginoon. No? After the defeat, ganyan tayo eh. After the defeat, di mo na alam eh. Nasunod naman ako sa Panginoon. Naglilingkod naman ako, pero ba't tatanggal ako sa trabaho? Lord, parang, hindi lang ba dapat ako naglingkod? Nagkaroon po ba kayo ng ganong confusion? Hindi lang ba dapat ako nasa ministry? Kung kailan ka nag-baptist, kung kailan ka nag-minister, kung kailan ka naglilingkod full-time sa Panginoon, kung kailan ka nagtatapat, doon pa nakikita mo sarili mo na parang, nararamdaman mo na you feel defeat. And there is confusion kay Joshua. Nakatigil sana kaming masaya at nakatahan doon sa dakong yaon. Doon sa kabilang dako ng Jordan. Doon mayroon ang chapter 7. Ano po? So ano po yung mga makikita natin dito? Sa chapter 6, chapter 7, comparison. Ano po yung mga naging sanhi ng bayan ng Diyos kung bakit po sila tumakbo mula sa harapan ng kanilang mga kalaban. Marami pong Kristiyano, ganun na po ang buhay po natin ngayon, no? Hindi na natin hinaharap yung laban ng pananampalataya. Yung iba tumalikod na. Pansin niyo po yun? Tumigil na sa buhay pananampalataya. Pansin niyo po yun? No? At ano sasabihin kaya natin? Ano paliwanag natin? Di ba dati pastor yun? Di ba dati lingkod yun? Di ba dati baptist yun? Di ba dati may Bible yun? Di ba kasamahan niya dati yun? Kaya po, paano ipapaliwanag yun? Ewan ko, siya tanungin mo. Ba't ako tinatanong mo? Ganun po mga mangyayari. Ba't ganun naging buhay niya? Ba't ganyan ang buhay mo? Minsan nakakalungkot po sa pamilya, no? Parehas kayong Baptist, magkaiba kayo ng church para magkaiba kayo ng pamilya. Di mo paano pa ipaliwanag. Parehas naman kayo Baptist, magkaiba ba kayo nun? Parehas naman po. Ba't ganun ang buhay nila? Bakit ikaw ganyan? Ba't sa inyo ito bawal? Ba't sa inyo kanila parang pwede lang? Ang hirap po ipaliwanag, no? Yun po yung confusion na mayroon na ibinibigay din natin sa hindi mananampalataya. So, what are the causes that people of God to retreat from their enemies? Umpisahan po natin, sabi po sa verse 1, but the children of Israel committed a trespass in the accursed thing. Dalawang words po yung keyword natin dyan, no? Ano po yung naging sanhi? Because the children of Israel committed a trespass. Una sa mga nakakalam po ng kwento, si Akan po talaga yan, no? Solely, individual, siya talaga po yung nagkasala. But eventually, dito, ang Panginoon, sabi nun, but the children of Israel. No, sa verse 11, kung hindi pa ako nag-aamali, sa verse 11 pa yan eh. Ayan, no? Verse 11, Israel pa din. Israel had sinned. Hanggang sa, nasa na ba umamin si Akan? Malayo pa si Akan. Yun, verse 20 pa. Mula verse 11 at verse 1, tinitingnan ng Panginoon as one, ang bayang Israel, sila po yung nagkasala. No? So, ano pong unang sanhi na makikita natin dito? They were defeated because, gamitin natin yung word na they trespass against God's covenant. Yun yung first keyword po natin, yung trespass, no? Pero paliwanag ko lang, wala po dyan sa notes, yung word na accursed. No, sa Tagalog, maganda po eh. Ang Tagalog ay itinalagang bagay. Pero wala na po dyan sa notes, ang ibig sabihin po ng Hebrew po niyan ay dalawa. Itinalagang bagay o yung bagay na dapat sirain. Yun po yung ibig sabihin ng accursed. Makikita niyo po yan doon sa previous chapter. Basahin po natin para makita natin. Chapter 6, verse 18 and 19. No? Doon lang po sa kabilang pahina po ng inyo pong Biblia. Nandiyan na po. No, wala po sa ating notes. Yan yung maganda pag wala sa notes, huwag bukas kayo ng Bible kasi wala doon sa notes. Okay, usin natin sa verse 17. At ang bayan ay matatalaga sa Panginoon, and the city shall be accursed. No, ginamit yung accursed. Even it and all that are therein, the Lord, only Rahab the harlot shall live. Anong ibig sabihin po nun? Will be destroyed. No? Sino po yung mananatili lang? Sino isa-save lang nila? Yung pamilya ni Rahab. The harlot shall live. Ibig sabihin, lahat is either papatay nila
or maitaboy po nila. Pero dito, the context is, kailangan nilang patayin, destroyed. Yun po yung unang meaning ng a curse. Sabi po diyan, and she and all that are with her in the house, because she hid the messengers that we went. Verse 18, and ye in any wise keep yourselves from the accursed thing, lest ye make yourselves accursed. So meron nang nag-iba na po yung tono, no? Sabi doon, ingatan mo ang iyong sarili doon sa mga nakatalagang bagay, yung Tagalog, nakatalaga. Baka ikaw ay matalaga din. Ano, ibig sabihin, matalaga din ako. Gusto ko yun, gusto ko matalaga sa Panginoon. Hindi, ang ibig sabihin nun, kung yun ay mga bagay na isisirain, ingatan mo yun kasi ikaw baka masira din. No? Yun po yung ibig sabihin niya. Ang sabi doon, kaya po yun sa verse 17. And when you take the accursed thing, hindi na, biglang nagbago na, no? And make the cup of Israel a curse, and trouble it. Verse 19, but all the silver and gold and vessels of brass and iron are consecrated. Sabi po unto the Lord, they shall come into the treasury of the Lord. Itong verse 19, yan na po yung tinutukoy na a curse doon po sa verse chapter 7, verse 1, verse 11, at yung kay verse 20 na sinabi po ni Akan. Sabi niya sa verse 21, when I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold. Dito po pumapasok yung mismong ibig sabihin nung nakatalaga. No? Sa Tagalog kasi nakatalaga. Hindi naman sinabing bagay na dapat sirain. Hindi po yan, no? So, ibig sabihin nakatalaga, yun po ay para sa Panginoon. Treasury para doon sa templo. No? Na doon mapupunta para sa Panginoon. Or tabernacle for this time. So, they were defeated because they trespassed against God's covenant. Yung kasi yung sinabi ng Panginoon eh. Paano kayo magwawagi? Sabi niya, ito yung pangako ng Panginoon na magwawagi kayo kung, anong sabi po doon sa verse 20, kung magsisipang ingat kayo sa mga itinalagang bagay. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili sa mga itinalagang mga bagay. Ano po unang makikita natin? Bakit ang bayan ng Panginoon? Bakit ang people of God? No, sila po ay tumatakbo sa laban po ng pananampalataya. Hindi nila kayang gapain yung plan, yung pinaka gusto mapagtagumpayan ng Panginoon sa ating buhay, which is dito kay kala Israel ay una makikita din because of the word trespass. No, ang sa Tagalog po niya madali lang ang trespass kasalanan. Yun lang yun. Pero pag tingnan po natin, yan po ay nasulat po sa Hebreo, no? At titingnan natin, anong trespass yung ginawa nila? Anong kasalanan yung kanilang ginawa? Sa Hebreo po, ang ibig sabihin ay, ang salitang Hebreo po ay maal. Di ko po alam yung tamang pronunciation yan. Yan, nasa notes na natin yan. Yung maal. Di ko alam kung maal o kung ano pong tamang pronunciation. Kaya mag-ingat kayo sa inyo pong mga maal. Kung tama po ba yung maal ninyo o hindi. Kasi ang sabi diyan, maal sa Hebreo ay, ano po ibig sabihin? Sa ating notes, unfaithful. Nako, kaya piliin niyo yung inyong maal. Na dapat hindi yan unfaithful. No? Bakit sila na-defeat? Because they are unfaithful. Nandiyan po kayo mga kapatid. They are unfaithful. Sabi sa Hebrew, treacherous. Hindi pa ako magaling sa English. Hanap ko sa Google, ano bang Tagalog ng treacherous? Sa Tagalog ay taksil, lilo, sukab. Ano ba yung sukab? Malalim. Ano ba to? Parang kanya-kanya lang lahat? Parang ganun ba yan? Sukab, hindi tapat, traidor. Ibig sabihin, doon sa pangako ng Panginoon, na after ng pangako ng Panginoon, pag binasa nyo sa Joshua chapter 6, sigawan pa sila, woo! Di ba? Parang masaya sila eh. Maraming ganun tao eh, no? Gusto nila yung kapakinabangan ng pananampalataya, pero hindi nila gusto yung responsibilidad. Ulitin po natin ha, maraming tao gusto yung perks ng Christianity, but they don't want the responsibility na kaakibat ng pagiging Christian. Naunawaan niyo po ba yung ulitin ko? Maraming mga tao ang gusto yung perks ng Christianity, but they don't want the responsibility. Nung sinabi ng Panginoon na magkatagumpay kayo, yay! Pero nakalimutan na nila na hindi dapat nilang nasain yung nakatalaga para sa Panginoon. Anong sabi po doon nung ginamit na word na trespass? Ibig sabihin, they are not faithful doon sa pangako ng Panginoon sa kanila. Upang makuha nila yung katagumpayan, hindi sila naging matapat doon sa nirequire ng Panginoon sa kanila. In short, Israel was defeated because they were found unfaithful. Sila ay lilo, sila po ay hindi tapat doon sa naging pangako ng Panginoon sa kanila. Ipaliwanag ko lang po mga kapatid. Ang mababaw na Tagalog ng covenant po, yan ay pwedeng sabihin na promise, contract. Pag sinabing covenant, I covenant with, no? We have this covenant, yan.
no? Mga pangako, contract. Sa Bible, we have two kinds of covenant na makikita po natin. The first is the Old Covenant. Yan po yung makikita natin, yung pangako ng Panginoon kay Adam, yung pangako ng Panginoon kay Abraham, yung pangako ng Panginoon kay David. Yan po yung mga tinatawag ng mga Adamic, Noahic, Abrahamic, Davidic covenant. At ano po yung makikita natin doon pag pinag-aralan po natin yung Bible? Sa mga covenant ng Panginoon, isa lang po yung bagay na makikita natin. Sa side ng Panginoon, ang Panginoon po matapat. When it comes to His covenant, sa pangako ng Panginoon, ang Panginoon po natin ay matapat. However, pag pinag-aralan niyo po yung mga Adam, kay Adam pa lang sa Adamic covenant, sa Abrahamic covenant, ano naman po makikita natin? At dito sa bayang Israel, ano po makikita natin? Ang bayang Israel ay hindi naging matapat. The Old Covenant shows the sinfulness of men. No, it led them to condemnation because these people repeatedly, mga kapatid, repeatedly broke the law and violated the covenant. Ang ganda-ganda ng pangako ng Panginoon, pero the people are unfaithful. Yun po yung makikita na sa Old Covenant. Kaya pag pinag-aralan niyo po yung Old Covenant, ano pong ipinapakita ng Old Covenant? Yung pagiging makasalanan po ng tao. No? Pero pangalawang makikita po natin yung New Covenant. Yan po ay unang-unang nabanggit sa Jeremiah, pero ang kinot ko po ay Ezekiel. Ezekiel 36, 26-27, nabanggit po yung New Covenant. As a new heart, sabi na, a new heart also will I give you, a new spirit will I put within you, I will take away the stony heart of your flesh, I will give you an heart of flesh, I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. Anong mapasin niyo po mga kapatid sa New Covenant? Yan po yung ibinigay ng Panginoon katumbas o katugunan doon sa Old Covenant. Ang Old Covenant po nahati po sa dalawa. Conditional at unconditional. Ibig sabihin po nun, sa conditional, kailangan may gawin po yung Israel para makuha po nila yung blessing. Yan yung mga bagay na kapag nag-fail sila, hindi nila makuha. Pero karamihan po doon, isa lang po, sa lahat po ng covenant po sa Bible, isa lang po doon yung conditional. Yun lang po yung maganda sa Panginoon, no? Isa lang conditional po doon, yung mosaic. Lahat po doon ay unconditional. Ano po yung ibig sabihin ng unconditional? Yung pangako ng Panginoon, siya po yung tutupad. Yun po yung maganda po doon. Kaso, talagang makikita po natin doon na hindi po deserving yung mga tao. At dito, yung sa Ezekiel, sa panahon po na sila ay nasa captivity, sila ay pinapalo ng Panginoon. Baka sila pinalo ng Panginoon because of being unfaithful doon po sa covenant nila sa Panginoon. No, yung kanila pong contract, yung kanilang kasunduan, hindi sila naging matapat sa Panginoon. Sila po ay nasa ilalim po na paghatol. At ang sabi ng Panginoon, tingnan niyo po dito, I will give you a new spirit, I will put within you, I will take away. Nawala na po yung no? Kasi sa Deuteronomy, sabi niya ganoon kapag if you obey, I will bless. Kapag you disobey, I will curse. Dito, nakita ng Panginoon, makikita natin mga kapatid na tayo, yung inclination natin, ang tao, hayaan mo sa kanyang sarili, hindi po tayo papabuti. Hindi po tayo papabuti. Pag inalis na po ang church, sa 1 Thessalonians chapter 2 and 4, pag inalis na po ang church, hindi po bubuti yung mundo. Lalabas, sasama. Pag nawala na po ang church, makikita niyo po yung tinatawag na personification of sin. Kaso hindi na natin makikita yon. Amen po? No? Pero pag nawala na po yung church, pag nawala na yung mga nagpipreach, nawala na kayo napapaalat sa kaibigan mo, no? Pakakawalan yung kapangyarihan ng yung tawag po diyan, yung napipigilan pa ng banal na espiritu, pag nagwala na yan, pag wala na po ang church. Dito makikita natin ang Panginoon, siya yung merong inisyatibo. May gagawin ba yung bayang Israel dito? Sino po sa kanila yung kayang palitan yung puso nila ng bago mula sa luma? Wala. These people are hard-hearted ng mga tao. Pero sabi ng Panginoon, it is He, sabi niya, I will give you new heart. I will put my spirit within you. Meron po ba tayong kayang gawin to receive the Spirit of God? Nandiyan po kayo mga kapatid? Meron po tayong gawin para mabago natin yung puso natin? Maliban na gumawa ang Panginoon sa atin na una. Ang bayang Israel, sila po yung nag-represent sa atin kung gaano tayo kamakasalanan. Kaya sinawag na biyaya ng Panginoon Kasi maliban sa inisyatibo niya, yung Hebrews chapter 1 and 2, maliban na magpadala siya ng propeta, maliban na ipadala niya kanyang anak, maliban na mangaral ng mga to, wala po tayong magagawa sa ating sarili. Kahit anong search natin, hanapin natin yung Diyos, hindi natin makikita ang Diyos, maliban na i-reveal niya ang kanyang sarili. Meron nga pong binigay sa akin ng Ami. Sabi niya, ito yung mga old songs. Sabi niya ganun.
Sama mo sa gagawing songbook. Yung pinapatay ko sa iyo, kaya Lem, may tinatype din ako ipasama ko yun Pero sigurado ko, di mo pa na-officean. Nakikita ko yung tingin mo sa akin, mukhang di ko pa na-officean. Agawa po kami kasi ng mga songbook. Wala po kasi mga songbook sa mga Bible study, sa mga bubuksan po ng mga Bible study, wala pong songbook. Sabi ni ng aming, lagay mo yan. May kanta po sa It's My Desire. Alam niyo pang kanta, It's My Desire? It's my desire to live for Jesus. May lyrics doon. Sabi ron, I too was once lost. Ano yung sumunod na lyrics? But I found my way to God. Sabi ko, parang may problema pala to Kasi kahit anong hanap natin sa Diyos, maliban na ang Diyos sa kanyang inisyatibo, ipakilala niya ang kanyang sarili, wala tayong magagawa. Kasi nawag ito ng biyaya ng Panginoon I will give you a new heart, I will pour out my spirit within you, I will take away the stony heart of your flesh. Wala tayo makasarili, tayo makasalanan. Hindi natin kayang baguhin yung ating sarili. Not until na nakinig tayo ng salita ng Panginoon, not until na kumilos ang Panginoon sa ating puso, na nakinig natin, na convict tayo, yung salita ng Panginoon, nagbigay ng liwanag sa atin, sabi sa 2 Corinthians 4:4. Doon lang tayo binabago po ng Panginoon. Alisin mo ang Bible, alisin mo ang prophets, ang preachers, ang Jesus Christ sa buhay natin. Yun ang biyaya ng Panginoon. The New Covenant, siya lahat ang gagawa. Ang ganda po, no? Sa Old Covenant, tayo, kinokondem tayo, kasi nung nagkaroon ng kasunduan, sabi ng Panginoon, I will give my laws, sabi ng bayang Israel sa Exodus chapter 19, we will keep all thy law. Ang yabang din ng tao, di ba? Wala silang magawa. They fall short sa standard ng Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon, nangako siya, nasaan yung part natin dyan? May gagawin ba tayo? Wala. I will put, sabi sa verse 27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. You shall keep my judgments and do them. Not until na magkaroon ng spirit, not until na magkaroon tayo ng new heart, we will not be able to walk in the statutes of the Lord. Ang sabi sa John 8 verse 47, ayaw natin makinig na salita ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 2, ayaw 1 Corinthians chapter 1 and 1 Corinthians chapter 2, ayaw natin ng spiritual things, hindi natin siya maunawaan. Ayaw natin ng kabanalan. We are children of wrath, we are children of disobedience. The new covenant, ang ganda, di ba? We have this new covenant. At ang sabi ng Panginoon, that new covenant is in His blood. In Luke chapter 22 verse 20, sabi ng, this cup is the New Testament in my blood. Gusto niyo magkaroon ng bagong puso? Gusto mo magkaroon ng bagong espiritu? Gusto mo magkaroon ng, ang tawag dyan, kakayanan na lumakad sa statutes of the Lord and seek judgments and do them. You need the blood of Christ. That's our new covenant. Alam niyo dito po sa bayang Israel, hindi pa po nangyayari yan. Sa millennial kingdom po mangyayari yan, pag binasa niyo po yung background po niyan. Hanggang ngayon po, spiritually blind ang bayang Israel. Alam niyo po ba Isaiah 53? Yun po ay nakaban na chapter sa kanila. Merong isang apologist. Have you read ganyan? Hindi niya alam Isaiah 53. Binasa niya ngayon sa Hebrew. Yung nag-evangelize sa Israel. Sa palagay mo sino yan? Hindi nila kilala That's Jesus Christ. Spiritually blind. Pero yung new covenant ng Panginoon, salamat lang dahil sa new covenant ng Panginoon, tayo po mga hintil na walang covenant. Wala tayong covenant Dahil doon sa ating Panginoong Kristo, dahil sa kanyang dugo, na ipasok tayo doon sa covenant, doon sa new covenant, which is better, sabi ng Hebrews. Bakit better? Kasi yung old covenant, it condemns people, pero sa new covenant, Panginoon lahat ng gagawa, wala na yung ating bahagi, tatanggapin mo na lang, that's a better covenant. Kung sa ating sarili, wala tayo pong magagawa. Salamat sa new covenant po ng Panginoon. Pero babalik tayo doon sa ating pong pinupunto. Yung bayang Israel, hindi faithful sa kanilang covenant. Babalik tayo sa ating church. Tayo po ba covenant? Tayo po ba ay faithful sa ating covenant sa Panginoon? Anong covenant na meron tayo? Alam niyo po yung John 1:12 is God's covenant. Whosoever, sabi na, but as many as receive Him, this is God's covenant. God gave him the power to become the sons of God. Alam niyo po kapag tinatanggap niyo ang Panginoon, when you put your trust in Jesus Christ, you are entering to that covenant. Pag nakita niyo yung John 3:16, kapag ako sumampalataya, ay hindi na ako mapahamak, kundi magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Pag ginawa mo sa buhay mo yun, pinanghawakan mo sa buhay mo yun, you are entering into that covenant. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, di ba? Tayo ay binagong nilalang dahil kay Kristo Jesus. The problem is, as you receive Christ, sabi doon, walk in Him, sabi sa Colossians chapter 2. Now, are we faithful to that covenant? Kapag sinasabi mo sa akin, defeated ako sa akin pananampalataya, defeated ako sa buhay Kristiyano, defeated ako bilang Kristiyanong anak, bilang lingkod ng Panginoon, bilang Kristiyanong nagkatrabaho sa kumpanya, I am so defeated. Tanong ko sa inyo, are you faithful to your faith in the Lord Jesus Christ?
Pag tingnan mo, one of the causes of why we are defeated in our Christian life because we are unfaithful. We are not faithful to our covenant. We are Christian by covenant, by faith sa ating Panginoong Hesus. Kaya yung John 3:16 to 18, yan po ay mangyayari, the completion of that. Siyempre, ang ating pong revelation na tayo talaga ay mananampalataya ay sa langit. But the assurance is this, our God is faithful. Ang sabi sa Hebrews 10:23, when it comes to His covenant, let us hold fast profession of our faith without wavering, for He is faithful to what? To His covenant. Yun yung other word ng promise eh. He is faithful. He is faithful that promise. The one who made that covenant. Na kapag ikaw ay sasampalataya, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ay binagong nilalang kay Kristo Jesus. That is God's covenant. That is God's promise. And ang sabi dyan, He is faithful. 2 Timothy chapter 2 verse 13. If we believe not, yet He abideth faithful, He cannot deny Himself. How faithful the Lord Jesus Christ is? He cannot deny Himself because faithfulness is one of His attributes. Alam, salamat sa Panginoon kasi faithfulness, yan ang pinakasabi ni Warren Wiersbe, ang faithfulness daw po ang pinakadakilang katangian ni Jesus. Hindi yung kanyang kakayanang magligtas, hindi yung kakayanang magpatawad, kasi aanin mo yung kakayanang magpatawad, aanin mo yung kakayanang magligtas kung hindi naman siya matapat sa pagliligtas. Hindi mo mapanghawakan, yun po yung topic namin sa GBA na ang isang taong mananampalataya, isang bata na nananampalataya, ay kailanman ay may kaligtasan at hindi na mawawala ito. Alam nyo, isa lang ang sagot doon Bakit? Kasi yung nangako ay matapat. Kahit may kakayanan ka, di ba? Kahit nag-down payment ka pa, Ephesians chapter 1, kasi sabi sa Ephesians chapter 1, nag-down payment na ang Panginoon. O meron siyang desire to complete. But the problem is He faithful to complete that promise? He is faithful. When it comes to covenant, walang problema sa Panginoon. Problema nasa sa atin. That's why we are defeated. The assurance of God that we have in God is because He is faithful. Romans chapter 3 verse 4, sabi ni Paul, God forbid, let God be true, but every man a liar. Di ba? Nangako na, tutuparin pa. Kaya salamat sa eleksyon, marami nagagawa, di ba? Alam mo, umahantong ako, puposisyon ako sa isang politiko, kawawa rin sila Intindihin nyo din. Sabi nga na isa, di ba may ginawa siya ngayon, sabi niya, wala naman kami magagawa Magpagawa kami ngayon o hindi. Sabihin niyo naman sa akin kasi election Hindi kami magpagawa. Wala kami ginagawa. Magawa kami kasi election. Wala sila muna. Saan sila lulugar? Pansin mo ninyo? Pero salamat sa kanila, nung sinabi nga na isa, inabutan kasi election. Pero, di ba, totoo naman Kaya, huwag niyo naman silang i-bash na election kasi. Di ba? Tingnan nyo na lang yung mga ginawa nila nung bago pa mag-eleksyon. Yan siguro. Pero salamat sa mga taong ito na matapat na kanilang ginagawa ang kanilang magagawa. Pero sabi doon, let God be true, but every man a liar. Ang tao, pag nangako, sinungaling, no? Sabi niya, kaya nga nangako, para may baliin. Diba? Meron silang ganyan. Promise are made to be broken, sabi nilang ganun. Kaya nagpa-promise daw. Pero ang Panginoon, siya na nangako, ay hindi katulad ng tao. Numbers 23:19, God is not a man that He should lie. So the opposite is Israel. They always fall short. They are defeated because they fall short of being faithful with their covenant with God. They were defeated not because God is not faithful to His promise. They were defeated not because the enemy can overcome God's power. Nandun yung confusion ni Joshua, bakit kami natalo? Mas malakas ba yung ay? Kaya bang i-dominate ng ay, yung power ng Panginoon? Tanongin ko kayo mga kapatid, meron bang kapangyarihan na may tatalo pa sa kapangyarihan ng Panginoon? Wala. Yun ang theme ng Romans chapter 8. No one can overpower the Lord. Sino makamaghihiwalay sa atin sa kapag-ibig ng Panginoon? Ang sagot, wala. So they were defeated not because the enemy can overcome God's power, not because God is not faithful, but they were defeated because they are not faithful. Ano ibig sabihin nun? Trespass. Now, pag nakita natin sa King James, trespass, ano maiisip nyo ngayon? This man is unfaithful. That man is unfaithful. They are unfaithful to their covenant with God. So the question is, ask yourself, if ever you have experienced such defeat, have you been faithful? Have you been faithful? Because God is faithful. Pangalawa, na makikita natin, they were defeated. Ito naman yung ginamit na word, because of transgression. Kanina, ano po yung isang word? Trespass. Ngayon naman ay transgression. Sa Joshua chapter 7 verse 11,
Israel had sinned. As one na naman. Israel na naman, no? Hindi pa pinipinpoint si Akan. They have also transgressed. Yun yung paliwanag kung bakit. No, ito yung tanong natin bakit kaya ang Panginoon mini-mention as one yung Israel? Bakit hindi nila niya i-pinpoint si Akan? No? Ito yung makikita natin, because of the word transgress. Ang ibig sabihin po sa Hebrew word naman yan ay abar, no? Abar, ha? Abar, yung mala mo ay yun maal pala. Maal ka na, abar ka pa, di ba? Ang ibig sabihin po niyan ay to pass beyond, to cross over, to go over. So Israel as one, makikita natin sa chapter 6. Israel as one, they are responsible. Basahin niyo po yung mga kapatid. They are all responsible. Sabi doon sa verse, wala po dyan sa ating notes verse 18. Ang sabi sa verse 18, and ye in any wise keep yourselves from the accursed thing, lest ye make yourselves accursed when you take of the accursed thing. Pagka sila, they fail to keep themselves accursed, sino po yung magsasuffer? Sila ba yung nakagawa ng transgression? Hindi. Ang sabi na sa verse 18, and make the camp of Israel a curse and trouble it. Pansin niyo po yun? Ibig sabihin niyan, mga kapatid, we are responsible to one another. Israel, each and every Israelites, they are responsible to one another. Kaya mula doon sa verse 1 at verse 11, ang Panginoon, Israel. Israel. Ibig sabihin, mga kapatid, kay Akan, may responsibilidad sila na bantayan si Akan. May responsibilidad sila na yung covenant ng Panginoon mangyari. May responsibilidad sila na ang bawat isa, i-fulfill nila yung mangyayari. Kaya nga sinabi ko po dati sa yung people namin, nag-backslide na si ganito, nag-failure na si ganito. Sinasabi ko, kawawa naman, decision niya yun May part kami doon. Tama po? Mayroong mga tao dyan, naghihintay ng makakausap. Magpapakamatay na lang, pero nag-iisip siya, may makausap lang ako, may mag-approach sa akin, di ako magpapakamatay. Nagpakamatay na. Kawawa naman, mali decision niya, no? Ano ginagawa ng church? We are responsible to one another. Pag may tumalikod, pag may nag-backside, pag may nag-failure, wala natin si siya, ganun talaga. Kinukondin pa natin, tinikisip pa natin, Mali siya ng decision, di ba? Pero tayo, na nakikita na natin yon, ilang beses na mayroon tayong nakikita, pero we choose what? To keep silent. Tapos sabihin mo, nakita mo, expect ko na nakikita ko na Anong ginawa mo? Wala kasi baka masira yung friendship namin Patay na yung tao. Ano pang friendship ang inaasahan mo? So the Israel, nakikita dito, as one, they are united in the sight of the Lord. Pero sabi doon, ano pa ibig sabihin ng trespass? But they went beyond. Ito po yung boundary na binigay ng Panginoon, but they beyond that boundary. Ito po para sa lahat, pero karaniwan, ito po ay para sa young people. Wala sa notes Inabol ko lang po kayo ng madaling araw. Para doon sa boundary. Kasi ano po yung transgression? Ang transgression na po ay pagsalangsang, lumalagpas ka doon sa ibinigay na boundary. No, marami sa atin, we hate the idea of being, di ba? Diyan ka lang, dito ka lang, huwag mong gawin yan. Kadalasan kasi ito, young people Ayaw natin yung pinagsasabihan tayo ng bawal yan, doon ka lang, di ba? Ayaw natin. Tama po? Kabataan din ako Tapos sabi nila, mag-aasawa na ako para malaya na akong gawin. Nagkamali ka. No. Di ba? Kung ayaw mo kung galit ka sa nanay mo, pag nag-asawa ka, may nanay ka rin. Panipagong nanay. No? Bakit? Ayaw natin ng boundary. Pero, hayaan nyo sabihin ko itong mga nilagay natin dito. Number 1, boundaries are meant for protection. Hey, walls are meant for defense. Laws are meant to provide welfare, peace, and order. Kaya kapag tayo pinagbabawalan, kapag tayo ay, di ba, mga young people, kapag sabi mo, alas 6 na auwi ko na, hindi naman itong nanay ko That's for your protection. Pag ikaw, pauwi-uwi ka mag-isa, tapos bigla kang nilapitan ng mga lalaki, wala akong magawa, paiyak-iyak ka, tapos sabihin mo na, may nangyayari, na-hold up ako, wala akong magawa. Di ba sabi ko sa'yo, alas 6 na auwi ka na? Kasi iniisip natin, killjoy si nanay, killjoy si tatay. That is for your protection. Bakit may law? Bakit bawal umihi dyan? Gusto kong umihi kahit saan Ano ba naman yung bawal? Ito mo yung bakod mo, ang pangin, ba't ang pangin ng bakod ko? Ba gusto mo, ayaw mo nang may law, ayaw mo nang pinagbabawalan, ayan, dyan, umiihi sa bakod mo.
Pero boundaries are meant for protection. It is for our defense. It is for our welfare. Kapag pinagkasabihan kay nanay ni tatay, opo, nay, lagi mong isipin, hindi nagplano si nanay si tatay para ikasisira mo. Gusto kong sirain natin yung iniisip ng mga kabataan eh. Killjoy si nanay. Killjoy si nanay. Wala siyang iniisip para sa iyo na ikasasama mo lahat sa ikabubuti mo. Mahal ka niya ni. At ganun po ang Panginoon sa atin. So they were defeated because they go beyond. Ganito tayo eh. Ayaw natin naku, sa church ninyo, daming bawal. Naku, yung Bible, kaya ayaw ko ng Bible, yung daming bawal. Si tatay, yung daming bawal. Yung people, that is for your protection. Uulitin ko sa Tagalog, para sa ikabubuti mo. Mahal ka niyan eh. Para sa ikabubuti mo. Now, ano matutunan natin dito sa verse na to? Itong Joshua chapter 7 verse 11. Nandiyan tayo eh. Because they went beyond doon sa ibinigay ng Panginoon. Ito lang gagawin ninyo. Huwag niyong kunin yan. Para sa akin yan. Patayin yan. Huwag niyong isibihan. Para sa akin yan. Nakatalaga yan. Ito yung kalooban ko. Pero we went beyond. We go beyond. Una makikita natin, Israel as a whole. Doon siya tinitingnan ng Panginoon eh. Is responsible to one another. Ano sabi sa verse 11? Israel had sinned. And they, nakita niyo? Referring. Have also transgressed. And they have taken, hindi naman sila, si Akan eh. Pero ang sabi ng Panginoon, Israel, they have put it even among their own stuff. Naman magkaroon tayo ng ganito pong kalooban, isang kalooban, na ang failure ng isa, failure nating lahat. Sabi sa Romans chapter 12, pag sa umiiyak, makiiyak. Sa nakikisaya, makisaya. Because they are one, we are one. As a local church, we are one. Sa body of Christ, 1 Corinthians chapter 12, ano po ba kasabihan? Ang sakit ng kasukasuhan ay indan ng buong katawan. So as the same with the local church, mga kapatid, we are responsible to look after one another as a church. Number one, paano natin babantayan ng bawat isa? Ang nakikita ko doon yung bayang Israel, they were held responsible. Kailangan bantayan ninyo na natutupad yung kalooban ng Panginoon. Bantayan niyo yung bawat isa. Hindi tayo kanya-kanya ito, basta ako gagawin yung kalooban ng Panginoon. Bahala kayo dyan. Hindi niya alam. Yung kasalanan niya, makakapahamak mo. Na baka may nag-iisip sa atin dito, di ba, di ba bagat yung sistema ng mundo eh. Basta wala ka na mapahamak na ibang tao. Hindi mo alam, sa wrong decisions mo, pinahamak mo na kami lahat. Pinapahamak mo na yung pamilya mo, hindi lang ikaw yung mapahamak. We are responsible for one another. Kaya sabi ng Bible sa Proverbs 27 verse 5 and 6, open rebuke is better than secret love. Let us rebuke one another. The Hebrew word for rebuke is tokeka. It means to correct, to reproof, to punish, to chastise. Kaya pala meron church discipline. Kaya pala meron nire-reject. Meron tayong, wag ka muna mag-minister, wag ka muna kumanta, wag ka muna, meron ganon. Bakit? Ang sabi ng Bible, let us look one another. Let us rebuke, let us correct, reproof, punish, chastise one another. Galatians chapter 6 verse 1 and 2, let us restore one another. Sabi sa verse 1, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Ano ba ano ibig sabihin ng restore diyan? Ang ganda sa Greek word, kasi nasa Galatians, ang ibig sabihin po diyan ay katartizo. Ibig sabihin is to strengthen, to perfect, to complete. What's the idea? Pag nakakita ka ng lamesa na may apat na paa, naputol yung isa, di ba? Bagsak. How to restore? You need to make it complete again. To restore again. Kaya sabi doon, sa Greek ay to strengthen. Kaya pala mahina eh, malubay. Kailangan mo siya i-complete, kulang ng pampatibay. Di ko alam, di ako nakapagtanong kaya tayo amboy. Ano mga tawag yan? Yung mga ganyan, para papatibayin yung mga gilid-gilid. Kung anong tawag niya sa mga yan. Di ba? Ngipin ko, kailangan ng brace, malaglag na. Ako may brace. Salamat, Dok. Papatibayin to complete. Let us watch one another. Pag nakita mo may kulang sa kanya, strengthen him or her, complete him or her. Then lastly, to reject. Sabi sa Titus 3:10, ito yung pinakamalungkot sa lahat eh. A man that is an heretic after the first and the second, ayaw makinig. Second admonition, first admonition, ayaw talaga makinig. Ang sabi po doon, reject. Let us watch one another. Di ko alam kung mayroong nakakita kay Akan. Nakita niya ba nagsabi, sa dami ng mga ginto na yun, wala ba nakakita ni isa? Sabi mo, Akan!
Doon sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak na babae at lalaki, wala ba nakakita? Akan! Wala ba nakakita? Di ba sabi sa C80, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Down! Hindi talaga, hindi magsabay, no? Kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan. Down! Ayusin mo naman yung kaliwa mo, down! Why? We are watching one another. Ano sabi doon? Check your alignment, check your kadet, ha? Let us check one another's alignment. We are responsible, mga kapatid. Israel as a whole is responsible to one another. Ano pang malawa makikita natin dyan, matutunan natin dyan? That Israel as a whole is responsible for each other's lives and defeat. Hindi lang sila responsable na bantayan kung natutupad ba yung kalooban ng Panginoon. Pati sa katagumpayan at doon sa kanilang pangkalugi, responsable sila sa isa't isa. Alam niyo po kung anong sabi doon sa verse 18, Joshua chapter 6, and make the camp of Israel a curse and trouble it. Yung kamatayan noon, kung si Akan ang may responsibilidad. Balikan natin sa mga young people. Kaya tayo may visitation, kaya tayo may follow-up. Yung mga hindi na... Ang asawa ko ngayon, kanyang conviction, kailan tayo makakabalik sa DASMA? Kasi may siyang conviction, sabi niya, lahat ng member na hindi umaatin, bibisitahin. Sabi ko sa kanya, gawa ka listahan. Ano po responsibilidad natin? We are responsible to each and everyone's victory and defeat. Sabi doon nung Bible, di ba? If you fail to keep yourself from the accursed thing, you will make the camp of Israel a curse and trouble it. Kaya ang daming namatay. Kaya sila talunan. Sino responsable? Si Akan. Sino responsable kay Akan? Yung buong Israel. We are responsible to one another. So the application is this. If you are a member of this church, God sees us one. We are bound by our church covenant. Pansin nyo, pinirmahan nyo po yun. Naalala nyo po ba yung nakalagay sa church covenant? Hindi, wala. Wala pa. Meron po tayong church covenant. Pag-anniversary, pinapipirmahan. Pero reviewin nyo po yun. Ano makikita natin doon? Everyone is responsible to support this church. Everyone is responsible to watch each and every one. Everyone is responsible to be faithful to this church. Be faithful to your Christian life. Be faithful to your small groups, obeying and cooperating with your leader. Be faithful to your ministry entrusted by this church. Be faithful to your church services by attending it religiously. Alam niyo, nakakalungkot yung word na religiously, ginagamit lang niya pag nagkati ka ng gamot. Take it religiously, ba? Take your medicine religiously. Let us take our covenant to be faithful in our church religiously. We are more faithful to our companies than our church. Hello po. Hindi po to church po ng mga Bermejo po, ha. Kami mamamatay, we come and go. This church is owned by the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo pare-pares lang ng sumasamba po dito. We are to be faithful to this church. If you are a member of this church, sa atin lahat, let us be faithful to this church. By supporting lahat po ng programa, lahat po ng kung saan tinatakbo, kung saan ang takbuhin ang church po na ito. Sabi sa Romans 14:7, ano yung ganda ng Romans 14:7? Sabi po doon, for none of us liveth to himself and no man died to himself. Huwag ka mabuhay mag-isa. Hindi, kanya-kanya to. Walang pakilamanan. Hindi, sabi ng Bible, for none us liveth for himself. The context is, ang context po talaga dyan, hindi huwag ka mabuhay mag-isa sa buhay mo, mabuhay ka para kay Kristo. Si Kristo talaga ang layunin dyan. Hindi church, ha? Pero ang Panginoon, sino ba siya? Paano mo siya? Ano sabi niya kay Peter? Lovest thou me? Take good care of my church. Feed my sheep. Feed my lamb. How can we show that we love Christ? How can we show? By taking good care of this church. This is the body of Christ locally. Lahat po ng paglilingkod niyo po dito, minsan nag-thank you tayo, di ba? Nag-thank you si pastor, nag-thank you si pastor. Thank you ni pastor yon. Pero hindi natin ginagawa ito para kay pastor. Minsan nakikita ko si Teacher Lito, talagang yung sympathy niya sa gawain, lagi niyang tinithank you niya yung ano. Habi ko, thankful ako kay Brother Lito. Sabi sa mga nag-Sunday school, sa mga nag-good news pala, mag-post yan. Nakikita ko lagi, nag-thank you si Teacher Lito eh. Pero alam niyo mga kapatid, hindi niyo ginagawa yan para kay Teacher Lito, ha?
Sa mga nag-good news, hindi para kay Teacher Lito. Yan ay paglilikod natin sa Panginoon. Huwag tayo pupunta rito para kay Nanay Presik, para kay Pastor Bear, o para, kasi nabisita ako ni Anoy, huwag po. Gawin mo ang ginagawa mo dahil yun ay para sa Panginoon. Huwag ka mabuhay para sa sarili mo lamang. And then last, sabi roon, Achan, of course, Achan is responsible to their defeat. Sabi sa chapter 20, sabi niya, indeed, I have sinned. Nagkaroon ng sapalaran, nagkaroon ng bunutan. Sabi ng Panginoon, yun kasi yung gagawin. Hanapin mo, bunutin mo. Makikita mo. Alam mo kung saan pa nanggaling na tribo si Achan? Huda. Di ba? Parang yung Judah, di ba? Ano yun eh? Pinangakuha na dyan magagaling ang hari. Diyan di pala magagaling yung tagawasak na yung Israel eh. Tribo ng Huda. Di ba yun si Achan, tribo ng Huda. Sabi niya, I have sinned. Sabi niya sa 21, when I saw among the spoils a goodly Babylonish garment. Naku, yung pala yung kanyang yung pala yung kanyang exposure. Di ba? Kung si Lot, Egypt, si Achan, Babylonish. Di ba? And 200 shekels of silver, 50 shekels of weight. Then I coveted them and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, the silver under it. Natutunan ko kay Brother Nate, preacher namin nung Wednesday, kapag silver sa temple. Eh, puro silver to. Pero puro temple yung kinapitan nito. No? Eh, sabi niya pa, lahat para sa akin. Kasi all the first ay sa Panginoon. Ano kung nakakatakot dito? Bago kasi sila pumasok po sa Kanaan, lahat mo na kanilang pakikidagma. Alam niyo po ba sila nakinabang? Walang pakinabang ang Panginoon. Wala. Sa kanila lahat yun eh. Take all the spoils. Sabi ng Panginoon. Lahat. Before, ito. Pagdating dito, sabi ng Panginoon, sa akin. Ano pa makikita natin dito, mga kapatid? How come that Achan did not realize the danger of his choosing? Bakit po kaya, mga kapatid? Bakit kaya tayo, alam na natin na mali, pero alam natin na madidefeat tayo dito, alam natin na tayo talo dito, pero, di ba? Ano yung mga bahagdan na makikita natin dyan sa Joshua chapter 7, verse 21, that Achan, regardless, ay pinili niya pa din, mga kapatid. Una, sabi doon sa chapter 7, verse 21, sabi niya, when I saw, that's the entry point. Okay? Diyan tayo nalilin lang. Alam natin yan. Nakita niya, sabi niya, maganda. Pag nakita natin maganda, minsan nakalimutan na natin. Naglaban na yung paningin natin, tsaka yung memory natin, marami sa atin. We tend to forget, di ba? Ay, Panginoon, kasi ano po Alzheimer's, nakalimutan ko. Ano sa mga makalimot? Sabi ng Panginoon, huwag mo kukunin yan, nakalimutan niya na. Nagpakikipaglaban, nakita niya, ganda. Ayun. The entry point. Sabi sa Genesis chapter 3, verse 6, and when the woman saw, sabi sa 1 chapter 2, verse 16, and the last of the eyes. So ano itong mga kapatid? Anong when I saw the entry point? This is the process that we receive. Mga worldly philosophy that empowers our worldly desire. Alam niyo ba mga kapatid, that's the second point. Hindi ka naman matatempt sa isang bagay na wala ka namang desire doon. Pasan niyo po ba yun? Tapos sa pangalawa makikita natin, after na yung entry point, he coveted the inclination. Sabi sa James 1:14. Ano po sabi sa James 1:14? Of his own lust. Hindi tayong matatempt na isang bagay na wala tayong kakayanan, na wala tayong kagustuhan. For example, ako po malakas kumain. Ang asawa ko po, purihin ng Panginoon. Nagluto, marunong magluto, masarap magluto. Ito pong bunganga ko, inayos ni Doc Alona. Mga few hours lang, kain pa rin ako eh. Lakas talaga kumain eh. Di ba parang tumataba nga ako, di ba? Kain. Hindi ko alam na yung second day, sabi ni Kay, niloloko-loko pa ako. Wow! Parang sabi ko sa kanya, I was born for this. Gumagano'n pa ako eh. Talagang yung ngipin ko, gaganda na yun, gumagano'n pa ako eh. Yung pangalawang araw, mga kapatid, sino mga nakaranas? Alam niyo, parang lahat ng ngipin mo malaglag. Luto pa siya, yung pinakapaborito ko, yung tinola na may pechay. Wala na pakilaman, gusto ko may pechay yung tinola. May pechay, di ba yung pechay? Di ba malambot naman yung dulo nun? Pero yung dulo nun, di ba matigas yung puti? Kahit yun, hindi ko makain. Sabi kay, kain ka pa. Hindi ako na kumain. Hindi ako matempt ng paborito kong pagkain. Bakit? Wala akong desire. Wala akong kakayanan. Hindi ko kaya kumain. Kasi yung mga kapatid, lahat ng temptations na meron tayo, it's not because you are tempted by the world, but yan ay nasa sayo na. The inclination, sabi niya ganoon, I coveted. Yung covet na yun, ang sabi ni James, of his own lust. Hindi ka matitempt mag-bike kung hindi ka marunong mag-bike.
Hindi ka mali-type mag-swimming, kaya marami sa atin ayaw mag-swimming kasi hindi kayo marunong lumangoy. Di ba? Aminin nyo na. May mga bagay na tinatempt kayo eh. Gusto mo to, gusto mo to. Di ba? Di ako matempt dyan. Ayoko nyan eh. Pero yung mga bagay na gusto mo, di ba? Kahit hindi ka na-attempt, nagkukusa ka. Ang ganda. Tinitingnan niya eh. The Babylonish, nakita niya malayo. Kinuha niya. Bakit? Ano pong ibig sabihin dito mga kapatid? That is our inclination. Ang sabi sa Matthew 15:19, ang sabi po doon, for out of the heart proceeded evil thoughts, murders, adulterers, mga kapatid. Kailangan natin bantayan. Not only the entry point, but also our inclination. Alam niyo kung bakit binaliwala ni Akan yung salita ng Panginoon? Because he is inclined. The soul and the flesh is inclined to sin. Isipin niyo mga kapatid, sabi ni Pastor Blair, sa kanya ko natutunan, ang soul is selfish. Ang flesh ay worldly. Tapos, trichotomy tayo. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 25 or 23. Sabi doon, meron tayong spirit. Yung spirit, yun yung merong awareness, kamalayan sa Panginoon. Ikaw unbeliever, patay yung spirit, hindi mo lang kamalayan sa Panginoon. Kung ikaw naman karnal, may spirito ka, pero mahina yung spirito. Nagtulong na nga si soul, tsaka si worldly, si flesh. Isipin niyo yung logic, mga kapatid. Kahit maghilahan yan eh. 2 versus 1, sino mananalo? Watch our inclination. Watch our entry point. And then after the entry point and the inclination, sabi sa James 1:15, ano sabi niya? And I took them, sabi ni Akan, I took them, the compliance. The cooperation of self-centered soul and the flesh that is worldly. At sabi niya sa verse, at sabi niya doon sa ating binabasa, doon sa verse 21, I hid in the earth. Alam niyo, doon pumapasok yung, ang lagay ko dyan eh, I hid in the earth, the death. You know, after the compliance, after the inclination, after the entry, yung death. Sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Ano ibig sabihin ng death sa Bible? Separation. Kagabi, tinatanong ko ang aking asawa, kasi naipasa ko na to, pero pag nire-revise ko, pag wala dyan sa notes, ibig sabihin, nire-revise ko, ilang beses ako nire-revise. Ano yung mga death after sin? Solomon, anong nahiwalay sa kanya? Wisdom separated, departed from Solomon. Samson, strength departed from Samson. David, discernment, spirit of discernment departed from David. Israel, promised land departed from Israel. Many deaths, many separations, many depart, ang tawag dyan? Nangyari because of sin. Balikan natin, because they go beyond kung ano sinabi ng Panginoon, because they are unfaithful. And then lastly, they were defeated because of lack of inquiry to God. Lahat ng puntos na ibinigay ko sa inyo mga kapatid, that is out of comparing chapter 6 and chapter 7. Kababalikan natin kaya binanggit ko kanina. Baka sila natalo? Lack of inquiry of God. So chapter 7, chapter 6, and chapter 5, ang nagbigay ng details ng Panginoon, nakikipag-usap ang Panginoon sa kanila. Chapter 7, nagsabi si Joshua, ay, konti lang. Don't bother the whole army. Just send 3,000, okay na yan. You see, when we put our confidence in our army, kaya sabi ng Panginoon, di ba, ang Panginoon nagalit kay David nung binilang niya yung army niya. Pride na kasi yun eh. God, bilangin mo nga kung ilan yung army. Bilangin mo nga kung ilan yung umattend ng morning service. Bilangin mo nga kung ilan yung choir. Bilangin mo nga kung ilan yung bisita natin. Yung pagbibilang, maging maingat tayo sa pagbibilang. Amen po, mga kapatid. They were defeated because of lack of inquiry to God. Walang inquiry. There's no mention. There's no asking with God. Marami tayong ganyan. Ang ituturo sa atin dito, mga kapatid, mga pa-Jericho, mga pa-Ai, we should inquire sa Panginoon. Ganun tayo mag-measure eh. Ay, Jericho, naku Lord, napakahirap talaga ito. Kailangan namin tulong mo, Lord, talaga. Ay, okay na yan, 3,000, padala mo na. Don't bother the whole army. Pipili ka ng trabaho mo. Okay, Lord, kaya ko na to. Mamatay si nanay, Lord, kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng ano. When it's beyond our ability, we ask God. Pero kapag sa tingin mo, kaya mo, ito yung lesson sa ating mga kapatid eh. Kaya mo o hindi mo kaya, pray ka muna. Pipili ka ng mga pangasawa, pipili ka ng kurso mo, lilipat ka ng school. Hindi ko lang kung ng desisyon. Anong kakainin mo? Sabi sa Romans eh, without faith, pati sa pagkain, ay kasalanan. Ask God. Alam mo, kailangan natin ng wisdom kahit sa pagkain. Oo. Ang lagi natin panalangin, Lord, salamat po sa pagkain ito. Hindi kaya minsan kailangan mo ipag-pray din, Lord, bigyan mo ako ng katalungan. Kailangan ko bang kainin to?
Di ba? Sa mga diabetes dyan, kaway-kaway. Sa mga hypertension, alam nang may hypertension, alam nang may diabetes. Dapat mag-pray, Lord, dapat ko ba kainin to? Lord, rebuke me, Lord. Di ba? Bigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Itong inatake ko, kawawa ako, blood in the hyperblood ako eh. Binigyan ka ng wisdom hindi ka kasi nag-pray. Ang pray mo, Lord, salamat, kakain na naman ako. Puro ka na pray natin eh. Ibig sabihin, mga kapatid, mapamaliit na bagay, mapamalaking bagay, huwag kang manangan sa iyong karunungan pagkaunawa. Why? Because prayer is powerful. James 5:16. Because prayer protects. In Matthew 26:41, basahin ko lang yung Psalm 34:17. The righteous cry and deliver them out. The Lord deliver them out of troubles. Prayer provides understanding. James 1:5. If any lack wisdom, let him ask of God. I tell you, we always lack of wisdom. We should always pray to God. Kaya sabi sa 1 Thessalonians, wala na rito. 5:17. Pray without ceasing. Ba, pag nagising ka sa umaga, ba't ka mag-pray? Hindi lang yung, salamat ulit, buhay pa ako ba? Ang pag-pray mo, Lord, nanalo ako ang gabi, matagumpay ako eh. Baka matulog tayo kay Will Smith, ha? Alam mo yun, naku, ano pala siya roon? Ang tawag doon? Best actor. Pansinin niyo mga kapatid, si David, nasa peak siya ng karir niya, matanda na siya, hindi niya na kailangan lumaban. Ano sabi ng general niya? Hindi mo na kailangan lumaban, matanda ka, baka mamatay ka pa, hari ka namin. Sa lahat ng katagumpayan natin, dapat talaga tayo lagi nananalangin. Hindi lang tayo doon sa, madaling manalangin kapag doon tayo sa baba. Di ba? Madaling aminin, hindi natin kaya. Pero pag nandun ka na sa taas, huwag mong kalimutan. Pray without ceasing. Sabi ng Panginoon sa Proverbs 8:17, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Ganda, no? Exodus 31:3, and I have filled them with the Spirit of God in wisdom, and in understanding, and in knowledge, and all manner of workmanship. How can we receive the filling of the Holy Spirit? I love them that love me, and that seek me shall find me. Proverbs 8:17. So to close the message this morning, what are the causes of your defeat? Are you faithful in your covenant of God? Our relationship to Him is our covenant with God. Are we faithful with our relationship with Him? Our marriage is our covenant with God. Are you faithful with your marriage? That is your covenant with God. Our church is our covenant with God. Are we faithful to our church? Then tell me why you are defeated. Tayo po'y manalangin. Panginoon, inyong pagpalain ang mensaheng ito sa aming buhay. Help us to be true, Panginoon. Why? Because kayo po, lagi kayong totoo, lagi kayong tapat. Kami po ang nagkukulang. And Joshua, siya po, nagkaroon siya ng confusion. Hindi niya na alam. Bakit blurry? Bakit vague ang lahat ng bagay sa kanya that were once clear sa kanyang buhay? Why? Because of the unfaithfulness. Because we go beyond. Hindi namin naunawaan ang iyong pag-ibig sa amin. So, salamat sa mensahe po ngayong umaga. Lord, help us to be faithful. Help us, Lord, to be faithful. Help us to be faithful at all times. Salamat sa inyo pong mga pangako. Ngayon sa covenant na aming pong pinasukan, itong relationship na mayroon po kami sa inyo, Panginoon, the church, this Grace Baptist Church sa Marinas, each and every member, Panginoon, itinataas ko po sa inyo, kasama, Panginoon, ang inyong lingkod. Help us to be faithful. Help us to be one. There's one. We are one in your sight. We are to rebuke one another, to restore one another, to reject one another. We ought to watch one another's back. Watching, discerning if your covenant is being fulfilled in our lives. Help us, Lord. At yung failure ng iba ay hindi po namin katagumpayan. Ang failure ng iba, failure namin yun. Turuan niyo po kami, Panginoon, makita ang kabagsakan, ang kaiyakan ng iba ay kaiyakan namin. Help us to be more faithful. To support our church. To love you more, to love your church. To love our covenant. Sa aming mga asawa, that's our covenant to you, Panginoon. Help us to be faithful with that covenant. Salamat po, Panginoon, sa lesson ngayong umaga. Gayun din, salamat sa assurance. Because of your promise, whosoever believes in Jesus Christ, sabi niyo po roon, ang lahat ng magtitiwala kay Jesus ay may buhay na wala hanggan. Salamat po, Panginoon.
sapagkat kayo po ay matapat sa inyo pong pangako. Sa aming kalagitnaan, kung wala pa po sa inyo, Panginoon, I pray na makita niya, there's no other way. Wala pong ibang daan ng kaligtasan kundi kay Kristo Jesus. Kung iyong tatanggapin sa sampalatayanan si Jesus, ang pangako ng Diyos sa iyo, ikaw ay hindi mapapahamak, kundi ikaw ay may buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyo pong salita. Huwag naming malimutan, maging katatagan na aming pananampalataya. Sa inyo po natin papuri sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen.